Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang China ay tila hindi nagpapaawat pagdating sa pagkuha ng atensyon ng mundo dahil sa ngayon, sa gitna ng kaguluhang nagaganap sa Gaza Strip, tinanggal ng China ang Israel sa kanilang mga mapa. Hindi na makikita ang bansang Israel sa mga pangunahing mapa ng China na ginagamit ng publiko. Matatandaan na mula sa mga nauna ko ng videong in-upload, ang China ay walang pinapanigang bansa sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Pilit sinisisi ng China ang bansang Estados Unidos na siyang nagpapalala umano ng kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim. Ang Chinese leader na si Xi Jinping sa kauna-unahang pagkakataon ay tumawag ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel noong nakaraang linggo lamang. Inihayag niya ito sa kanyang naging meeting sa Beijing kasama ang Prime Minister ng bansang Egypt na si Mustafa Madbouly. Ayon sa kanya, ang mabisang solusyon umano sa nangyayaring kaguluhan ay ang pagkakaroon ng independent state ng Palestine. Hindi man sinabi ni Xi Jinping ang kanyang panig o kung sino ang kanyang sinusuportahan. Mariin niyang tinututulan ang tila pagpapaliyab umano ng Estados Unidos sa init ng tensyon. Ayon kay Jinping, ang Amerika umano ang siyang dahilan kaya mas lalong lumalala ang kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Kasunod nito, sa mas umiinit pang tensyon sa pagitan ng Hamas at Israel, ang bansang China ay nag-deploy ng 6 na warship o barkong pangdigma patungong West Asia. Ang mga bansang nasa West Asia ay kinabibilangan ng Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates at Yemen. Pawang mga Arab countries na ang karamihan sa mga ito ay nasa panig ng Palestine. Idineploy ng People's Liberation Army o PLA ng China ang mga warship sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang 6 na barkong ito ay kinabibilangan ng Zibo, isang Type 052D guided missile destroyer na kaya nitong mag-launch ng guided missiles at may advanced na radar at electronic equipment, isang frigate Jingzhou at isang integrated supply ship na Qiandao. Ang mga barkong ito ay parte ng 44th Naval Escort Task Force ng People's Liberation Army ng China na kamakailan lamang ay naging parte ng isang joint military exercise sa Oman. Ayon sa lumabas na ulat, ang mga barko ay umalis sa daungan ng Oman noong Oktubre 14 nang hindi naglabas ng impormasyon ng China kung saan ito magsisitungo. Ang tila aksyon na ito ng China ay bunsod ng pagpapadala naman ng Amerika ng kanilang USS Gerald R. Ford na kanilang pinaka-advanced carrier at kasama pa nito ang grupo ng mga sundalong Amerikano sa parehong rehiyon. Kasalukuyan ding tinutulungan ng Amerika ang Israel sa pamamagitan ng kanilang A-10 Warthog at F-15E attack planes kasama pa ang mga makabagong munitions ng Amerika na malaking tulong sa pagsugod ng puwersa ni Netanyahu laban sa Hamas. Hindi sigurado kung kailan dumating ang 6 na barkong ito subalit noong nakaraang linggo lamang ay nagparamdam na ang mga ito. Ayon na rin sa aking unang nabanggit, ang unang 3 barko ay kinabibilangan ng destroyer, frigate at supply ship na isang task force na unang humimpil sa mga bansang Oman at Kuwait. Ang pangalawang grupo naman ng mga barko na binubuo din ng 3 naglalakihang sasakyang pangdagat ay unang nakitang nag-escort sa isang malaking cargo ship mula sa Panama. Hindi pa malinaw kung ano ang estado ng mga barkong ito subalit nakakasiguro mga eksperto na ang mga barkong ito ay hindi pa din lumalabas ng West Asia. May mga nagsasabi na ito umano ay paghahanda ng papalapit na mas matinding sagupaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Sa kabila nito, isa pa ngayon sa tila nagpapalinaw na sa Israel nga pumapanig ang China nang burahin ng Israel sa kanilang mga pangunahing mapa na ginagamit ng publiko. Marami ang nagsasabi na ang China umano'y nais na ding makisawsaw sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Palestine.
Nais ng China na hindi na lamang maging isang tagapanood sa mga nangyayari, kundi maging isa din sa mga karakter na nasa entablado. Kasunod na nga nito ay ang pagtanggal nila sa Israel sa kanilang pangunahing mga mapa. Kung titingnang mabuti ang mapa na ito na isang screenshot, mapapansin na ang mga pinag-aawayang teritoryo, mga borders at mga cities, mga bansa na klarado ang pagkakahiwa-hiwalay, subalit nawawala sa mapa ang Israel. Narito ang isang world map kung saan makikita ang Israel na isang bansa at may sariling hangganan, teritoryo at watawat. Katabi nito ang mga bansang Jordan, Syria at Lebanon. Subalit sa mapang ito ng China na lumabas kamakailan lamang, makikita lamang na naka-highlight ang mga bansang Jordan, Syria at Lebanon pero wala ang Israel. Nangangahulugan ito na hindi nila kinikilala ang bansang Israel bilang isang estado. Anong mga mapa nga ba ang mga pinag-uusapan natin? Hindi ito mula sa Waze o sa Google Map dahil nakablock ito sa China, pero meron silang clone ng lahat ng social media na maiisip mo sa mundo. Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang bansa sa kanila. May dalawang mapping companies meron ng China. Ito ay ang Baidu at ang Alibaba. Ang parehong mga app o software na ito ay tinanggal ang Israel sa kanilang mga mapa. May mga nagsasabi na ito ay glitch o error sa kanilang mga software, pero may mga nagsasabi din na ito ay may kinalaman sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas sa Palestine. Balitang balita sa ngayon ang tungkol sa pagkawala ng Israel sa mga mapa ng China, subalit ang mga gumawa ng naturang mga software at app ay hindi nagbibigay ng anumang pahayag at paglilinaw. Walang pagpapaliwanag na inilabas ang parehong software. Ayon pa sa ilan, mahirap umunong paniwalaan na ito ay isang error lamang dahil kilala ang China sa pagiging seryoso pagdating sa kanilang mga mapa. Kung matatandaan ang kanilang ipinagpipilitan at pinanghahawakang 9-dash line na map sa South China Sea na kung saan sakop nito ang halos 90% ng karagatan kabilang ang ilang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Hindi basta-basta magkakamali ang China sa kanilang mga mapa dahil malaking issue ito para sa kanila. Ano nga kaya ang mensahe na nais ipabatid ng Beijing sa mapang ito? Tinanong ang Foreign Ministry ng China tungkol dito pero ang kanilang naging sagot ay hindi malinaw. Ayon pa sa kanila, ang China at Israel ay may maayos na diplomatic relation. Ayon pa sa Foreign Ministry sa kanilang naging pahayag, nasa mapa umano ang mga relevant countries pero wala sa mga bansang ito ang Israel. Nangangahulugan ba ito na hindi relevant ang Israel para sa kanila? Sa ngayon, ang anti-Semitism ay lumalaganap sa China at tila sinusuportahan ito ng Estado. Matatandaan na ang internet sa China ay mahigpit ng pinanghahawakan ng kanilang gobyerno. Kontrolado ito ng Estado at kung mapapansin sa internet world ng China ay maraming mga masamang balita, memes, post tungkol sa Israel. Ang mga post at pahayag na ito tungkol sa Israel ay pinangungunahan pa ng mga maimpluwensyang mga boses sa China, gaya na lamang ni Hu Xinjin, ang dating editor ng Global Times. Sa isang pagsisiyasat na isinagawa ng ilang mga news website, napag-alaman nilang bago pa man magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Palestine ay hindi na makikita ang Israel at Gaza sa mapa ng Baidu at Alibaba at hindi na umano makikita ang Israel sa mga mapang nabanggit mula pa noong Mayo taong 2021. Noong nakaraang linggo ay nagpadala ng peace envoy ang China sa West Asia at ayon sa kanila, patuloy umano nilang bibisitahin ang Middle East upang mas maging matibay ang kanilang koordinasyon kaugnay sa kanilang panawagan ng tigil putukan o ceasefire, pagtigil sa karahasan at palamigin ang sitwasyon. Ayon pa sa peace envoy na ito, ang sitwasyon ngayon sa Gaza ay seryoso na kaya dapat na magkaroon na ng mga usapin tungkol sa kapayapaan at kasunduan. Tinawag din ng envoy na ito ang United Nations na makiisa sa kanilang nais na kapayapaan. Nais niyang magkaroon ng international conference upang tapusin na ang kaguluhan. Nais ng China na gawin ng United Nations ang kanilang papel na maging isang mediator at pakalmahin ang sitwasyon. Kung ikaw Paps ang tatanungin, ano nga kayang mensahe ang nais na ipaabot ng China tungkol sa mga mapang ito? May iba nga ba silang hangarin tungkol dito? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!
Sa ngayon ay wala pa ding malinaw na pahayag ang bawat panig kung kailan sila titigil sa kanilang mga ginagawa. Hindi pa pasok sa isang negosasyon ng bansang Israel sa Hamas militant group ng Palestine. Ito ang sinabi ni Israel Ambassador to the Philippines, Ian Flos. Ito aniya ay dahil walang kakayahan ng Hamas na isang teroristang grupo na makabuo ng mapayapang ugnayan sa Israel. Ani Flos, magiging bukas lang sa negosasyon ng Israel kung magbabago ang Hamas group mula sa pagiging militante at maging sa pakikitungo nila sa mga Israeli. Ibinahagi naman ni Flos na taong 2005 pa lang nang umalis ang Israel sa Gaza Strip kung kaya't walang rason ang Hamas group na namamahala sa lugar na kalabanin sila. Ibig sabihin, simula 2005 ay independent na ang Gaza Strip mula sa pamamahala ng Israel. Tanging ginagawa na lang ng Israel sa Gaza Strip ay ang tumulong para umunlad ito sa pamamagitan ng pagsupply ng tubig at kuryente dahil hindi sapat ang pinagkukunan nila. Nagbibigay rin ng job opportunities ang Israeli government para sa mga Palestinians kung saan malaya silang nakakalabas-pasok sa Israel at Gaza Strip. Sa huli, sinabi ni Flos na hindi lahat ng Palestinians ay kalaban nila at nilinaw nito na tanging Hamas group lamang ang kinukonsidera ng kalaban. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!